Mga master, kailan ba ang best time to retire? May mga episodes na po tayo before na sinagot natin yan. Dahil po may mga nagtatanong. Yung purpose po kasi nila ay para makuha pa yung mga bonuses para po sa isang taon. Itong episode na ito ay hindi po tungkol naman doon, kundi ito ay tungkol naman sa side ng GSIS. No? So para po sa side ng GSIS, para po sa ating mga GSIS members, meron din pong perfect time kung kailan tayo dapat mag-retire. At ayon po sa GSIS, yun ay kapag everything has been remitted. So may mga cases po kasi, no, tulad po naman nakikita ninyo sa GSIS Touch, may mga arrears po sa premiums, no. Kapag yung mga arrears na yan ay ma-remit ng agency, yun po ay mayroong malaking epekto doon sa pwede ninyong makukuha na lump sum o kaya ay maging sa inyo din pong monthly pension. Tandaan po ninyo na yun pong binabayad natin monthly sa premiums ay nagfo-form part po yan ng ating PPP, period with paid premiums. Kung kumpleto ang remittance, ay kumpleto rin yung PPP na makukuha natin for a particular month. Kung kulang yung remittance, ay kulang din. Kapag mas mababa ang PPP, factor po yun para sa computation ng ating basic monthly pension. The lower the PPP, the lower the monthly pension. Of course, the higher the PPP, higher din ang atin pong magiging monthly pension. Kaya mahalaga na ma-remit lahat ng mga dapat ma-remit na agency para po sa atin, para ito ay makakatulong sa pag-maximize ng pwede nating makukuhang buwan ng pensyon. Pagdating naman po sa lump sum, ito ay kapag pipiliin mo ang option na yon o kaya ay maging sa pension agad, yung 18 times na cash payment, ay na factor din po, no? Kasi nga naka-base 'yon kung magkano yung computed natin na pension. So kapag mababa ang PPP, mababa ang pension, mababa ang lump sum benefit. Kapag remitted lahat, mataas ang PPP, sakto kung ano dapat, mas taas din ang pension, mataas din ang magiging lump sum na benefit. So ang case dito, sa mga usually po na nakikita, base na rin po sa inyo pong mga komento, mga experience po nangyayari sa inyo, ay nagkakaroon ng arrear sa tuwing kayo ay tumataas yung sahod. Ito ba ay promotion o kaya ay step increment? Marami din po kasi tayo mga nagbabasa ng mga komento galing sa inyo na nag-step increment na pero hindi pa nila natatanggap yung sahod for that step. Yung iba rin na i-promote na to a higher position pero yung sahod hindi pa nila natanggap. Pag case po na ganyan ay ibig sabihin for that period na hindi mo natanggap yung dapat mong sahod ay hindi rin po na-remit papunta sa GSIS yung dapat na remittance kaugnay doon sa sahod po ninyo. So kung hindi po na-remit ng tama, edi mas mababa ang magiging PPP. Kaya nga po ayon sa GSIS, the perfect time for you to retire is kapag ang lahat ng mga nararapat na ma-remit ay remitted na po doon sa GSIS, dahil kapag remitted na po yun ay mag-form part ng inyong premium payments sa GSIS at yun ay makakatulong para sa mas mataas na pensyon at mas mataas na benepisyo. So, tingnan po ninyo yung GSIS Touch po ninyo, no? O kaya yung payslip mismo. Kung kayo po ay na-promote pero hindi pa natanggap yung tamang sahod, kung kayo ay nag-step increment na pero hindi pa natanggap yung tamang sahod, ibig sabihin po sa period na yan na hindi nyo nakuha yung tamang sahod, hindi rin na-remit yung tama na remittance for you doon po sa GSIS. So, lugi po. Lugi si personnel kung ganun po yung mangyayari. So, dapat
mai-remit po yun, mai-reconcile ng tama, mai-process yung kulang na payments sa inyo, mabayaran, mai-remit sa GSIS para tataas ang inyo pong PPP. Sapagkat the higher the PPP para po sa inyong posisyon, the higher din ang magiging monthly pension at maging ang lump sum benefit.